Hello mga ka-Lashroom! For today's video nga ay gagawa natin ng lash and nails ang aking pinsan na gagraduate today. At dahil pinsan ko siya, ate niya ko at gagraduate siya, yan na yung regalo ko sa'yo, ang pamper mo. Ang gusto lang sana na ipagawa ng pinsan ko ay lash lip. Ang sabi ko, hindi, sige, mag-eyelash extension ka. Ako ang gagawa sa'yo. Ang gagawin natin sa kanya ay yung naisip kong style na magmimix ako ng 3D at single strand. Naisip ko lang, ano kaya kung ano ang itsura nun kapag pinagsama-sama ko o kung ano yung magiging outcome niya pag pinagmix ko siya, gano'n. Siyempre, as a lash artist, kailangan natin mag-explore, diba? At ngayon nga ay magma-mapping na tayo. So, ang mapping na ginawa ko dito ay cat eye. Naka-check eye kasi yung aking pinsan, kaya sabi ko, sige, ika-cat eye ko to. Anyway, mga ka-Lashroom, pagdating sa pagma-mapping, pagdating sa paglalagay ng size na ating mga kliyente, ay maraming nalilito. So, ayun na nga, syempre, magbibigay ako ng idea kung paano kayo mag-mapping at maglagay ng size. Pagdating sa pagmamapping, syempre, alamin natin kung anong style ang babagay sa ating kliyente. Kung ito ba ay cat eye, doll eye, open eye, squirrel, kimkay. Sa paglalagay naman ng sizes sa ating mga kliyente, syempre, alamin natin kung gaano kahaba ang natural lashes ni client. Para dun tayo babase. For example, kung alam naman natin na ang natural lashes ni client ay size 13, ang pinakamahaba. So, sabihin natin sa ating kliyente na, ma'am, yung natural lashes po natin ay ganitong kahaba. So, ano po ba ang gusto ninyong ilagay natin na pinakamahabang size? Tanungin natin kung gusto ba niya na habaan ng konti o ipapantay lang dun sa natural lashes niya, ang pinakamahabang inailalagay natin sa kanya. Kung gusto ni client na ipapantay lang, so dahil size 13 ang natural lashes niya, size 13 ang pinakamahabang na ilalagay natin sa kanya. Pero pag sinabi ni client na habaan ng konti, so size 13 ang natural lashes niya, plus 1 tayo. So dahil plus 1, size 14 ang ilalagay natin na pinakamahaba. Anyway, balik na nga tayo sa ating ginagawa. So sa part na to ay naglalagay na ako dito ng eyelash extension. Katulad nga na sinabi ko kanina ay magmimix ako ng 3D at single strand. Para maiwasan din po natin ang pagdikit-dikit ng mga extension na nilalagay natin, ang gawin nating techniques ay yung maglalagay tayo size 14, maglalagay tayo size 13, maglalagay tayo size 12. So ganun, alternate tayo. Sa mga oras na yun ay excited na ako kung ano ang magiging outcome niya. After 1.5 hours ay tapos na ako sa paglalagay ng eyelash extension. For the checking na tayo dito, kaya brush. At isa pa, bibigyan ko rin kayo ng idea, kapag tayo ay gumagawa ng eyelash extension ay palagi tayong mag-brush. As in, mag-brush tayo yung mag-brush. So ito na nga yung outcome niya. O diba ang ganda, kahit ako ay na-amaze ako sa aking gawa. Yung tipong masasabi mo na lang, oh my God, gawa ko ba to? Ganitong outcome kapag medyo malayo ang ating video. Ganito naman ang outcome kapag medyo malapit ang ating kuha. So, diba, ang ganda, promise. Sino ka dyan, girl? So, ganito naman ang outcome kapag ginamit natin ang macro lens. Diba, ang ganda. Mix na mix talaga yung single strand at ang 3D natin. At dahil tapos na yung lashes niya, so, ayan, pinagawa ko ng kanyang nails. Nauto ka na naman ni ate. Ate, Howard na ako. Kamay lang. Kamay lang. Wala akong kilay today. Kanina lang. Ang ganda ka naman lang ulit. Thank you. May pag-uto ba yun? So, yan. Thank you sa kikailaw. Sa mga gusto magpagawa ng ganyang style, alam niyo na, book na kayo sa aming FB page. So, ayun lang. Thank you for watching. Bye! Mwah!